Ba talaga merong mga santo sa house? Kasi wala ako mga santo sa bahay. Holy Bible lang. May nagsabi kasi na dapat maglagay daw ako ng santo. Ang tanong, bakit nga ba naglalagay ang mga tao ng ganyan sa kanilang mga bahay? May mga tao kasi na dito na nagdadasal at nananalangin at humihingi ng blessing at ng proteksyon. At meron pa, sinasamba na rin nila ang mga inanyuang larawan. Isa sa mga anti-Catholic na maituring natin ngayon, mga kapatid, na naging modernong iconoclasm sa panahong ito. Ano yung iconoclasm? Images destroyers. Makita natin, mga kapatid, kahit sa social media, daming mga pastor, sinunog, winasak, at giniba yung mga sagradong imahen ng mga santo sa akala nilang ito'y Diyos-Diyosan ng simbahang Katoliko. Pero napansin nyo ba, kahit ang grupo ni Anton LaVey, yung Satanic Church, winawasak din nila ang mga sagradong imahen ng mga santo natin. Kahit ang imahen ng Santa Maria. Ganon din ang Islam. May mga Muslim na makita natin kahit sa YouTube na winasak talaga kahit imahen ng mahal na Birhen Maria. Ang tanong, kung iyon ang ginawa ng mga Muslim, ganon din ang ginawa ng Satanic Church ni Anton LaVey. Bakit ito mga anti-Katoliko ay pareho-pareho sila na galit sa mga imahe ng mga sagradong larawan sa mga santo? Bakit kaya pari-pariho ang atake sa Satanic Church at ng mga anti-Katoliko? Bakit kaya? Nasubukan ba ninyong itanong? I-research ninyo, mga kapatid, ang Satanic Church. Against sila sa sacraments of the Catholic Church. Against sila sa sacramental. Against sila sa sacred images, against sila sa cross. Yun ang Satanic Church ni Anton LaVey. Pero napansin niyo, kung ano ang tinututulan ng Satanic Church, ganon din ang mga anti-katolikong siktang tatag lamang ng tao, tulad ditong siktang tatag ni Kibuloy. Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba isalangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero binahawakan ninyong Biblia, pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? Yon ang akala ni Pastor Apollo Kibuloy na hinawakan, hindi sinusunod. Ay, Katoliko nga may-ari. Pakinggan ninyo itong isang mangangaral na, of course, anti-Catholic doctrine talaga. At isa na itong sagradong imahen. Ayon sa kanya, Need ba talaga merong mga santo sa house? Kasi wala ako mga santo sa bahay. Holy Bible lang. May nagsabi. so ang problema, kung ikaw ay Katoliko at dito ka magtanong sa mga pastor at mga anti-Katoliko, lalong matangay ka sa maling aral. Ba't ka nagtanong sa mga pastor? Pasok ka sa punto por punto. Magtanong ka sa CFD. Kaya nga, sabi ng pastor na ito, Merong mga santo sa house. Kasi wala ako mga santo sa bahay. ang tanong kasi na binasa ng pastor, kailangan bang may larawan sa bahay? Merong mga santo sa house. Kasi wala ako mga santo sa bahay. Holy Bible lang. May nagsabi kasi na dapat maglagay daw ako ng santo. So kung may nagsabi sa kanya dapat maglagay ng mga santo sa bahay, una, Katoliko ito, hindi ito anti-Catholic. Ang tanong, bakit nga ba naglalagay ang mga tao? So, yun, sinagot ng mga ngaral na ito, bakit nga ba naglagay umano ang Katoliko ng mga imahe sa bahay? Tao ng ganyan sa kanilang mga bahay. May mga tao kasi na dito na nagdadasal at nananalangin. Oo na, mga kapatid. Sa tagal niyang pagiging mga ngaral gamit ang Biblia, di ba niya nabasa na diyan mismo sa Biblia, may mga inuukit na larawan ng kerubin. Of course, anghel. Saan inilagay? Sa bahay.
Imposible naman kung nagiging mangangaral ito gamit ang Biblia pagkatapos di nila yan nakita. Halimbawa, Unang Mga Hari, Kapitulo 6, versikulo 29, gamitin natin ang salin nila, Protestant na salin, ang Biblia. Ito. Mga ukit sa palibot at sa mga pintuan. At kaniyang inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit na larawan ng mga kirubin at ng mga puno ng palma at ng mga bukang bulaklak sa loob at sa labas. Dito pa lamang sa sabi ng mga ngaral na ito na di na kailangan ang mga larawan sa loob ng bahay, mula pa noon, ang bahay ay meron ng nakaukit na larawan at hindi yun sa Diyos-Diyosan. Larawan ng kerubin. Napakalinaw mga kapatid. No? Imposible naman kung di nila alam ito. Tuloy natin ang kanyang pahayag. Blessing at ng proteksyon. At meron pa, sinasamba na rin nila ang mga inanyuang larawan. Yun. Sinasamba nila ang mga inanyuang larawan. Una, alam ba nitong mga ngaral na ito na ang salitang pagsamba di nangangahulugan na pag-Diyos na? Alam kaya niya? Ikalawa, sa New Testament, kung gagamitin natin mga kapatid ang salin ng protestante, wala bang mabasa na si San Pablo, protestante di tayo pwedeng sabihan nila na bias dahil protestant na salin. Imposible kung di nila yan alam. Basahin ninyo. Galatians chapter 3 verse 1. Of all is Galatians, the Living Bible, Protestant na salin, paraphrased. Of all is Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Nabasa niyo mga kapatid? Itinaas ni San Pablo daw ang karatula na kasama nito ang larawan ng ating Panginoong Hesus na namatay sa cross. O protestant na salin yan. Imposible di nila yan alam. Ay, tuloy natin. At kung ano-ano pang tradisyon na paniniwala tungkol. Yun. Ano-anong tradisyon? Ang tanong, sa Biblia ba, lahat bang tradisyon ipinagbabawal ng Diyos? Imposible naman kung di nabasa niya ang tungkol sa tradisyon, ano? 2 Thessalonica, Kapitulo 2, versikulo 15. Kahit nasa Gideon's translation. Pero yung sinabi nila na sinamba natin ang mga larawan, una, ang salitang pagsamba hindi nangangahulugan pag-Diyos na. Bakit? Makita natin sa Biblia, binanggit pa dito niya yung mga altar daw. Sa Biblia, meron bang altar na mabasa diyan sa Biblia? Imposible, di nila alam yan. Eto, may mabasa bang altar? Eto, Protestant na salin. Isaiah chapter 19 verse 19. In that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt. And there will be a monument to the Lord at its border. Ano daw? There will be an altar. Ang problema, ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, wala silang altar. Ano ang kabuluhan? Ano ang kabuluhan? Bakit may mga monumento tayo? Sabi niya na di daw umano ito kailangan. Diyan, nasa totoo lang, wala naman talaga yung maiaambag sa atin. Wala daw umanong maiambag. Di ba niya alam na mula pa noon kung ang batayan natin ay Protestant na salin. Protestant, the Living Bible, salin nila ito para kung ating salin, di sasabihin nilang di pwedeng
pagkakatiwalaan. Kaya gagamitin natin para di bias yung salin ng protestante. Isaiah chapter 56 verse 5. Then I will set up a monument in the area of my temple. Their names will be written on it. That will be better than having sons and daughter. Ano daw? I will set up a monument in the area of my temple. O, so ang templo ng Diyos, ayon sa hula, may monumento na. Ang tanong, wala daw kabuluhan ang mga monumento ng mga banal. Ano ang kabuluhan ng monumento kung ito'y ilagay diyan sa altar sa templo ng Diyos? Balikan natin. Tignan natin mga mahal na kapatid. The Living Bible, salin ng protestante pa rin. Ito ang mabasa natin. Pansinin ninyo. Joshua chapter 4 verses 6 up to 7. We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. O anong kabuluhan sa monumento? Permanent reminder. Dito pa lang, butata na sila. Di po ba? Okay, tuloy natin. Yan pa magiging dahilan upang magkasala sa Diyos. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything Wala tayong tutol diyan sa binasa niya. that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth. Alam Okay, tingnan natin ang King James Version, mga kapatid. Ano po ba ang itinutukoy diyan na mga imahe o larawan na ipinagbabawal? Ito po ba'y larawan na mga Diyos-Diyosan? Kaya pwede isip-isip naman pag may time, ha? O, research naman pag may time. Kung Diyos-Diyosan na larawan ang binanggit diyan o yung larawan na mga santo. Malinaw sa The Living Bible, Diyos-Diyosan yan. Ito ang nabasa natin sa Exodo. Sa binasa niya, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. You may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. You must never bow or worship it in any way. For I, the Lord your God, am very possessive. I will not share your affection with any other gods. See? Tama ang binanggit nila na larawang ipinagbabawal, mga kapatid. Ano yon? Yon ay patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, sa Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images, but not all religious images are idols. Bago sila mag-akusa, dapat tiningnan nila ang aral ng simbahang Katoliko. Kung ito bang mga larawan ng mga santo ay mga Diyos-Diyosan ba yan? Ano ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko? Huwag naman magbintang dahil lang sa maling akala. Our Catholic Faith, page 220, we do not worship the saints. We only honor them as the official friends and servants of God. We adore God alone. Kung sinasabi nila na marami na kayong mga Diyos-Diyosan, kayong mga Katoliko, totoo ba na ang Katoliko ay naniniwala na maraming mga Diyos? Ito ang Catechism of the Catholic Church natin, mga kapatid, 152. Ito ang mabasa. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. Ano daw? One only God. Hindi sinabing
The Catholic Church believe in many gods. Kaya di pwedeng gawin nilang batayan ang sarili nilang unawa, mga kapatid. Di po ba?